Ayan na si Nagtutulungan po Jonathan. kayo. Okay, bigyan natin si Jonathan ng 3 minuto. Jonathan, 3 minuto para sa'yo. Parang mahina yung ano. Malakas ba yung ano ko? Mahina yung aral mo, bro. Malakas ba yung... malakas yung ano, yung sound system natin. Mahina, mas malakas pa yung tricycle. Yung tricycle na yun, Iglesia ni Cristo yung driver, malakas. Ah, ganun ba yun? Sige. Oh. Una kong tanong. Okay, handa na kayo? Ilang tanong to? Ilang tanong? Ulitin ko, ilang Teka tanong? lang, may tumatawag sa akin. Kakain muna ako. Kakain muna ako. May tumatawag sa akin, bro. Kakain muna ako. Tumatawag sa masakit ulo ko. Paano yun? Sinong sasagot ito? Sinong sasagot? Ayan o, si Kuya Siria, katabi mo. Okay. Ito yung tanong ko. Akala ko wala sasagot. Kumakain pa si trupa natin eh. Kasi ang pinag-usapan nyo kanina, sign of the cross. Okay, ito yung sasabayan ko yung topic nyo ha. So ito yung tanong ko. Una, kung ang cross ay ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ayon sa 1 Corinto 1:18, Galacia 6:14, bakit hindi natin ito pwedeng gunitain sa panalangin? Yes or no? Bakit tapos yes or no? Hindi mo yata pinag-isipan tanong mo eh. Sige, alisin ko yung yes or no. Bakit hindi natin ito gunitain? Ulitin ko ang tanong, ulitin ko. Kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, diba? Ulitin ko ha. Kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa kaligtasan, ayon sa 1 Corinto 1:18, Galacia 6:14, bakit hindi natin ito pwedeng gunitain sa panalangin? Sagot. May utos ba si Kristo na gamitin yung sign of the cross? May utos ba? Tsaka ipaalam lang natin na hindi po krus ang saligan ng kaligtasan na siyang kasangkapan ng Kristo. Saan mo naman nakita sa Biblia yon? Na doon nakasalig ang kaligtasan ng tao. Mahalaga ang krus sapagkat doon nabayubay ang Kristo. Pero ano ang nakapaglinis sa tao para maging dapat sa harap ng Diyos? Hindi ba ang dugo ni Kristo? Kaya kami Iglesia ni Cristo, kapag aming inaalala ang pagkamatay ng Kristo sa papaanong paraan ang itinuro ng Biblia. Sa 1 Corinto 11, sa pag-alaala ng kamatayan ng Kristo, kumain at kuminom ng katas ng ubas at tinapay na pinagputol-putol. Sa ganung paraan, bro. Ulitin kong tanong, hindi nyo yata na-gets. Ulitin kong tanong, kung ang cross na ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ulitin ko, kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ayon sa 1 Corinto 1:18, Galacia 6:14, bakit hindi natin ito pwedeng gunitain sa panalangin? Nagkakamali ka nga, una, hindi naman si Kristo ang gumamit noon, kundi ang mga Hudyo na pinili. 1 Corinto 1:18 sa Galacia 6:14. Basahin niyo muna. Nagbibigay ka kasi ng konklusyon kagad sa talata eh. Pag-usapan muna natin yung konklusyon mo sa kasi talata. ang layo. Ulitin ko para mas maintindihan niyo. Kung ang cross magkatabi ang lang kayo, ginagamit di mo ni kailangan Kristo, sumigaw. ulitin ko ang tanong. Kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ulitin ko ang tanong, wag mo nang sasapaw. Kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ulitin ko ha, kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ayon sa 1 Corinto 1:18, Galacia Magrosaryo ka na lang 6:14. kaya, ulit-ulit ka. High blood ka, kuya. Yung dugo mo Magrosaryo ka na lang ulo. kaya. Gigil ka. Hindi, ulit ko nga. Gusto mo Akala ko bingi kayo eh kasi hindi tugma yung sagot eh.
kayo sumigaw. Dandanan lang. Kaya nga, inulit ko nga. Kasi sapaw kayo ng sapaw eh. Ulitin ko. Ulitin mo ulit. O sige, ulitin ko ulit ha. Okay, ulitin ko. Dandahanin ko na lang para mas maintindihan nyo. Okay, ito. Yung unang tanong ko, unang tanong pa lang ito. Kung ang cross, tandaan nyo ha, kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan. Tiklot ha, ulitin ko ulit. Kung ang cross ang ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ayon sa 1 Korinto. Hindi namin narinig. Pakiulit. Hindi namin narinig. Sige bro, hayaan nyo lang. Sige. Sige, ulitin ko ulit. Kung ang cross ginagamit ni Kristo para sa ating kaligtasan, ayon sa 1 Korinto 1:18, Galacia 6:14, bakit hindi natin ito pwedeng gunitain sa panalangin? Sagot. Sagot sapagkat wala pong utos sa mga talatang binanggit mo, hindi inutos na ang krus ay gunitain mismo. Ngayon, ano ba ang mas mahalaga? Yung kahoy na magkahalang na kung saan ay paraan ng mga Griego na pinili ng mga Hudyo para patayin ng Kristo? Yung bang kahoy na yun ang mahalaga? Sagot, hindi. Ang mahalaga doon ay yung namatay sa krus. Kung kaya't sa Biblia, kapag dapat gunitain ang kamatayan ng Kristo, sa paanong paraan ng pagtuturo ng Biblia? Ipakikita ko sa iyo. 1 Korinto 11, pagka binasa natin to sa, I think 12 yata. Ano lang natin kasi baka mamaya ipampuntos na naman nila ang gumamit mga Romano. Romano. Pamamaraan ng Romano. Pamamaraan ng Romano na pinili ng mga Hudyo para patayin ng Kristo. So ulitin natin, no? Ano ba ang mahalaga? Yung magkahalang na kahoy na krus o yung nabayubay doon? Ang sagot namin, yung nakabayubay doon ang mahalaga, hindi yung kahoy. At walang utos sa mga talatang ginamit mo na ang krus mismo ang dapat mong bigyan ng kapurihan. Saan mo nakita sa Biblia yon? Ikaw nga tanungin ko sa part na yan. Next Saka question. yung, saka yung Okay na? binabanggit niya, wait lang, hindi pa tapos. Okay. Saka yung binabanggit mo sa 1 Korinto 1:19, hindi naman sinabi doon na yung mismong cross ang ginamit sa pagliligtas. 1 Korinto Yun ang mali naman 1:18, yung hindi talata, 19. 1 Korinto doon, 1:18, hindi 19. 1:18. Ang nakasulat doon, ang salita ng krus, hindi yung mismong krus. Ano nakasulat? Kaya nga, Ano nakasulat sa pagka binasa natin 1 yan, Korinto 1:18? Ano nakasulat? Ang nakasulat Nasa screen. diyan, ang salita ng krus, hindi sinabing ang krus mismo. Ano katumbas nung ang salita ng krus? Basahin natin Kuya Robby doon sa Saling Katoliko, MD. Bakit mo kanina sinabi Ano nakalagay? 1 Korinto 19? Saglit lang muna. Nagsinungaling ka. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna, bro. Hindi pa tapos yung sagot. Ayan o, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ang tinutukoy dyan na kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas, yung mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo, hindi yung mismong krus. Kaya mali ka nung sinabi mo na ang krus ang ginamit ng Kristo para iligtas tayo. Hindi. Ang tinutukoy dyan yung mensahe o yung aral. Alin ba yung aral na yan na ikaliligtas? Roma 1:16-17. Basahin po natin. Alin yung tinutukoy na kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Krus ba yan na yung kahoy na magkahalang? Hindi. Sabi ni Apostol Pablo dyan, hindi ko ikinahihiya o sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Yun ang salita ng Diyos. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mali ka dun sa sinabi mo na krus mismo ang ginamit ni Kristo sa pagliligtas. Hindi yung krus mismo, kundi yung kanyang ginanap sa krus, yung kanyang pagkamatay sapagkat tinubos sa kasalanan ang iglesia para maligtas. Roma 5:8-9, maliligtas yung mga tinubos. Iglesia ni Kristo yon at hindi Katoliko yon.
Next question, next At question. ang- Okay, okay na, okay na. Amen, Oh, amen. next question. Yun. Oh, next question. Mm. Pangalawang tanong. Kung sinasabi ninyo na hindi dapat gunitain ang cross kasi wala sa Biblia, ang tanong, ang sign of the cross ba, ibig sabihin ba lahat ng gawain ng Kristiyano ay dapat literal na nakasulat sa Biblia? Halimbawa, microphone, pulpito, paggamit ng dyaryo, pasuko, wala rin yan sa Biblia, pero ginagamit ninyo. Yes or no? Layo, wala, yung tanong mo sa una, hindi pasok dun sa yes or no eh. Ulitin Sabi ko ang nga tanong, ni- sabi ulitin nga ko ni ang tanong, controversy ulitin ko kanina. ang tanong. Wait lang. Hindi, ulitin ko, Sabi kasi ulitin ko. ni controversy kanina, wait lang bro, sabi nga ni controversy kanina, pag-isipan mo naman yung tanong mo. Hindi, ulitin ko ang tanong. Oh, Hindi mo kaya yata, nga, dun basta sa medyo mga mabilis nagtatanong, yata ang sabi tanong ko, ko. pag mag-iisip Hindi, ka, mabilis yata yung tanong. magtanong ka. Hindi, mabilis yata. Ulitin ko ang tanong, ulitin ko. Relax, saka relax ka lang, O, sige, relax ka sige, lang. ulitin ko Oo. ha, ulitin ko. Kung sinasabi ninyo na hindi dapat gunitain ang cross kasi wala sa Biblia, ang sign of the cross. Ibig sabihin ba lahat ng gawain ng Kristiyano ay dapat literal na nakasulat sa Biblia? Yes or no? Kung aral ang pag-uusapan, dapat talaga nakasulat sa Biblia. Kaya nga, hindi ginagawa ng mga tunay na Kristiyano at hindi ginawa ni Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano yung pagsasign of the cross. Kasi hindi naman iniutos yan ng Kristo sa Biblia. Wala kang mababasa sa Biblia ng mga unang Kristiyanong nag-sign of the cross. Kaya nga sa Apokalipsis, yung tanda sa not kanang kamay, tanda yun ng mga nadaya. Saka sabi dun sa Pasyon Kandaba, yung may kintal o nagkikintal sa not kanang kamay, mga kampon yan ng antikristong hunghang. Eh, hindi naman kami antikristong hunghang eh, kaya hindi kami nagsasign of the cross. Narinig Next mo? question, next question. Pangatlong Next tanong, question. pangatlong tanong. Kung walang masama Hanggang sa 5 lang yan ha, kami naman na magtatanong, hanggang Oo, 5 lang sige. yan. Kung walang masama sa pag-alala sa cross ni Kristo, bakit ipinagbabawal ninyo ito? Si Pablo pinagmalaki sa cross ni Kristo, Galatia 6:14. Ibig sabihin ba mali si San Pablo? Yes or no? Hindi kailanman magiging mali si Apostol Pablo. Ang mali, yung unawa mo dun sa sinasabi mong 6:14. Tingnan nga natin kung ang pinapaalala ni Apostol Pablo dun ay yung krus na kahoy na magkahalang. Basahin natin. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan niya ay ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Diyan sa talata na yan, binabanggit dyan yung krus. Alin ba yung tinutukoy dyan? Punta natin sa magandang balita, Biblia, Kuya Robin. Huwag nawang Yan. mangyari sa akin ang ganon. Ang ipinagmamalaki ko ay Alin? ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun, ang tinutukoy pala doon, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, hindi yung mismong magkahalang na kahoy. Saling Katoliko yan. Ang nagsalin dyan, mga pare at mga paring Katoliko at mga pastor protestante. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo ang ipinagmamapuri niya, yung krus ng Panginoong Jesucristo, hindi ang tinutukoy niya yung kahoy na magkahalang na pinapasan sa kanya, kundi yun anyang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yan naman talaga ang may pagmamalaki ng tunay na Kristiyano. Bakit? Dahil sa kamatayan ni Kristo, napatawad kami sa aming kasalanan. At sa Roma 5:8-9, pakita nga natin Kuya Robin, ano ang mangyayari sa amin palibasa mga tunay kaming Kristiyanong nakinabang sa kamatayan ni Kristo. Roma 5:8-9, sasalin pa rin ng magandang balita Biblia ng mga Katoliko. Sabi ni Apostol Pablo dyan, Ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. tuloy, Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala ayan na. at tiyak na maliligtas tayo
sa puot ng Diyos. Kaya naman pala pinagmamalaki ni Apostol Pablo yung kamatayan ni Kristo sapagkat dahil sa kamatayan ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, kami na mga tunay na Kristiyano, hindi lang napawalang sala, kundi tiyak o siguradong maliligtas sa puot ng Diyos. Okay na. Sino ang tinutukoy dyan na tiyak na maliligtas? Yung, wait lang, hindi pa tapos. Sige. Ang tinutukoy dyan na tiyak na maliligtas dahil tinubos ng dugo ni Kristo, hindi yan Katoliko, hindi yan born again o protestante. Ang mababasa sa Biblia, Iglesia ni Kristong binili ni Kristo ng kanyang dugo. Kaya kami ang tiyak na maliligtas. Clarify ko lang. Dadagdagan ko, saglit lang. Saglit lang, dadagdagan ko lang. Ito yung clarify ko. Ibig sabihin, Dadagdagan ko lang, saglit lang. mali si San Pablo rito, 10 mali si San seconds. Pablo. Clarify ko 10 lang. seconds. Makinig ka Pang-tatlong muna. tanong ko yan, ano. pang-tatlong tanong. Ibig Dadagdagan sabihin, ko mali lang. si San Pablo rito, Kung mali. ang tinuturo ay ang tungkol sa krus na ito na pahalang, na dapat ito ang gawin, ang Iglesia ni Kristo, mas maganda pa rito ang krus. Tandaan mo yan. Pagka ganun ang utos, kaya lang wala. Okay. Di ba? Okay na. Sige, next question. Okay Ganun na. Ito yung pangatlong tanong ko Ito, clarify ko lang ito. Yes or no lang. Ibig sabihin dito sa pangatlo kong tanong sa Galatia 6:14, mali si San Pablo. Ito yung pangatlong tanong ko, wala pa yung pangapat ko Sabihin mo lang kung mali si San Pablo. Oh, Tama. sagot. Tama. Mali ka sa unawa mo. Hindi kailan magiging Ang mali si tanong ko, Apostol Pablo. ayon sa Galatia 6:14, Hindi nga siya mali. si San Pablo pinagmalaki ang krus ni Kristo. Ibig sabihin ba, mali si San Pablo do? Yes or no lang? Mali si San Pablo? No, Yes or no? no, hindi siya mali. Ang may mali yung unawa mo. Kasi yung tinutukoy ni Apostol Pablo dyan na ipinagmalaki niyang krus, ayan sa salin nga ng pari nyo, ang ipinagmalaki niya yung kamatayan ni Kristo. Hindi ang ipinagmalaki niya yung magkahalang na kahoy. Hindi. Kaya kung tanong mo, nagkamali ba si Pablo? Never nagkamali si Pablo. Para ka namang si Soriano Si Soriano na idol ng mga ADD, may turo yun, nagkamali daw si Pablo. Yung ADD ang mali, saka ikaw. Pagpaparatangan nyo si Apostol Pablo na nagkamali siya. Tama si Apostol Pablo nang ipinagmalaki niya yung kamatayan ni Kristo. Bakit? Kasi si Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo rin. Kasama siyang nakinabang ng mamatay si Kristo sa krus. Inubos ng dugo ni Kristo, sabi kanina, tiyak na maliligtas. Iglesia ni Kristo yon, hindi yon Katoliko. Amen! Ibig sabihin, Huling tanong. hindi pa. Pang-tatlo pa lang ito. 5 na yan Follow up nga Pang-5 na yan. follow up nga Sige lang, kaya lang po, Kuya Robin. Sige, pangapat. Ibig sabihin, sino nagsasabi ng totoo? Kami si San Pablo o ako? San Pablo, alangan ikaw. Obvious naman yan Ang nagsasabi ng totoo, si Apostol Pablo. Ang hindi nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling, si Jonathan Selmar. Amen. Ulitin kong tanong. Napaka-easy naman ng tanong. Ulitin kong tanong. Ang sabi ko Ulitin ko rin kanina, yung sagot. ang sign of the cross ay kaligtasan sa mga naliligtas ayon sa mga naniwala kay Kristo. Ayon sa pinako sa cross, si Kristo. Ayon sa paliwanag sa Pablo, pinagmalaki niya ang cross ni Kristo. Ayon sa Galatia 6:14. Ang tanong, sino sa aming dalawa ang nagsasabi ng totoo? Ako o si San Pablo? Ito yung sagot. Makinig ka mabuti, Jonathan. Ang nagsasabi ng totoo, Jonathan, si Apostol Pablo na Iglesia ni Kristo, at ang nagsasabi naman ng kasinungalingan, si Jonathan Selmar na isang Katoliko. Bakit? Sapagkat sa Galatia 6:14, ang sinasabi ni Apostol Pablo ipinagmamalaki niya, hindi yung magkahalang na kahoy, hindi, kundi yung kamatayan ni Kristo. Kaya, Jonathan Selmar, si Apostol Pablo at kami na mga Iglesia ni Kristo, dala-dala namin ng katotohanan ng tunay na aral. Pero si Jonathan naman at ang mga Katoliko, ang aral nyo pawang kasinungalingan. Next question. Wala na bang mabigat na tanong? Mission failed ka na self-interpret. Wala naman sa
Oo, teka, huwag kang mag-commentary. ito, panglimang Hindi ka tanong. namin pinag-commentary. Ito, panglimang Sige. tanong. Sige. Panglimang tanong ha. Pantusawa. Kung kayo sa sign of the cross, bakit hindi eksaktong nakasulat sa Biblia? Pero naniwala kayo kay Felix Manalo bilang suko. Saan sa eksaktong talata mababasa ang pangalan niya? Ato sagot, makinig ka. Ha? Anong sagot mo? Tawa Bakit lang? kami... Magsagot ka! Teka, Bakit teka, tawa lang? makinig Bakit ka. tumatawa yung ano mo? Bakit tumatawa Relax. lang? Natatawa sila sa'yo kasi. Makinig ka. Akala ko yung sagot tawa lang sagot. Sagutin mo. Ito, sagot. Makinig ka na. Sige. Bakit hindi kami naniniwala sa sign of the cross? Sagot. Sapagkat hindi iniutos ni Kristo na gawin ang pagsa-sign of the cross. Walang mga Kristiyano at walang mga apostol na nag-utos ng bagay na yan. Bagkus kung meron tayong mababasa sa Biblia na pag-aantanda sa noo at kanang kamay, yun ay tanda ng mga nadaya ng dyablo sa pamamagitan ng bulaang propeta. At ayon sa Apokalipsis 14, 12 hanggang 13, basahin nga natin yun, Kuya Ulitin Robin, kong ano tanong, ba mangyayari dyan sa may malayo. Wait lang, Yung panglimang wait lang, tanong ko, bro, malayo wait yung lang, bro. sagot mo, malayo. Wait lang bro, Ulitin hindi pa kong tapos. ulitin kong Ano tanong. ba mangyayari dyan ulitin ko. sa may kintal sa North Kanang Ulitin Kamay? kong tanong. 14-9 hanggang 10. Ulitin kong tanong. Ulitin ko. Malayo. Tahimik ka muna bro, malayo hindi pa nga, tapos ulitin yung kong tanong tanong, ko. ulitin Ay, yung para sagot ko maintindihan mo. Relax ka lang. Ulitin kong tanong. 14, 9 hanggang 11 ng Kung tutol kayo sa Apokalipsis. sign of the cross, Wait bakit lang, hindi eksaktong Jonathan. nakasulat sa Tahimik Biblia, ka lang muna. pero naniwala kayo kay Unli Felix question ka naman, Manalo hindi na bilang kita, suko? Saan sa hindi na eksaktong lima yung talata tanong mo, kahit mababasa unli ang question. pangalan niya? Kuya Robin, pasuyo nga po ng Apokalipsis 14. Mali yung ano. Ulitin kong tanong. 9 hanggang 11. Ulitin kong tanong. Ulitin ko. Mali. Pakibasa mo na, Malayo. pakibasa. Behave ka muna, Jonathan. Hindi, Behave ka malayo. muna, please. Malayo nga. Makinig ka lang muna, Pambihira bro. pa. Malayo sa Makinig ka eksakto. muna bro. Hindi, malayo. Ulitin Pakibasa po, ko. pakibasa. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Hindi yung Kung tanong ang ko, sino hindi. man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Ano At mangyari? siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Okay na. Sa 11 po. Okay na. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Okay na. Ayun, maliwanag kasi dyan, Jonathan. Okay na. Wait lang. Wait lang. Ang layo. Makinig ka muna, bro. Ang layo kasi ng ano. Unli Malayo sa tanong question ko. ka. Pampihira. Malayo sa Makinig ka tanong ko. muna. Sige. Sabi mo, bakit kami hindi nagsa-sign of the cross? Sapagkat yung binabanggit ng Biblia na may tanda sa noo at kanang kamay, tanda yan ng mga nadaya, tanda ng ibubulid sa dagat-dagatang apoy, tanda ng mga parurusahan. At ang pagkakakilanlan pa dyan sa mga may tanda sa noo at kanang kamay, napansin mo, Jonathan, sumasamba daw sa larawan o rebulto. Aling relihiyon ba ngayon? Ulitin kong tanong. Aling relihiyon ba ngayon? Wait lang bro, makinig ka muna. Aling relihiyon ba ngayon ang sumasamba sa larawan, rebulto, pagkatapos may tanda sa noo at kanang kamay? Katoliko yan. Kaya mabubulid sa dagat-dagatang apoy ang mga Katoliko. Ngayon, yung isa pang tanong mo, Kanyang pangalan. bakit nyo pinaniniwalaan si kapatid na Felix Manalo bilang sugo ng Diyos? Ang sagot ng Biblia, sumasampalataya kaming siya'y sugo ng Diyos sapagkat mababasa sa mga banal na kasulatan yung mga paunang pahayag o propesiya na nakasulat sa Biblia na pawang natupad kay kapatid na Felix Manalo at sa Iglesia ni Cristo. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 1:19,
kami ay may mga panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong, ayan, basahin natin, na mabuti ang At inyong kami ginagawa. ay mayroong lalong panatag na salita ng hula Yan. na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ayun. Sumasampalataya kaming sugo ang kapatid na Felix Manalo. Hindi sa ang dahilan, kasi word for word yung pangalan niya nasa Biblia. Hindi ganon. Kundi ang nasa Biblia ay yung mga paunang salita, yan yung hula. No? Pag sinabing hula, hindi yan yung alam ng hula ng mga Katoliko na Madam Auring, bolang kristal dun sa Quiapo. Hindi yun. Next question na, Kundi yung mga prophecy na nasa Biblia. next question Kaya na, next sumasampalataya kami, sugo siya ng Diyos. Next Amen question, ba tayo next dyan? question na, next question. Ayun. So sabi mo, kahit hindi nakasulat sa Biblia, ay dapat paniwalaan. Tama ba yung narinig ko? Yes or no? Mali yung unawa mo. Ang sinasabi ko, ang nakasulat sa Biblia, Aral. yung mga paunang pahayag na nakasulat sa Biblia. Sumasampalataya kaming sugo si kapatid na Felix Manalo sapagkat may mga hula na natupad sa kanya na yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi ang stand namin, yung pangalan niya mismo nakasulat sa Biblia, kaya kami sumampalataya. Mali ka ron. Next question na, next question Ang na. nasa Biblia, yung propesya. Okay. Nakita na, Next tama. question. Next question. Kung sa Biblia nakasulat na tayo ay tatakan ng tanda ng Diyos sa ating noo, sa Ezekiel 9 verse 4, Apocalypse 7 verse 3, bakit mali kung ang tanda ay cross na siyang naging daan ng ating kaligtasan? Sagot. Una, mali yung unawa mo na ang krus ang naging daan ng kaligtasan. Ang daan ng kaligtasan si Kristo, hindi ang krus. Palpak ka na naman doon. Pangalawa, yung binabanggit mo sa Ezekiel, hindi sign of the cross yun. Hindi sign of the cross yun. At yung nasa Apocalypse 7:2 hanggang 3, ang itinatatak doon ay ang Espiritu Santo. At ang magtatatak na tinutukoy doon, hindi paring Katoliko, kundi yun ay sugo na manggagaling sa malayong silangan na yan ang kapatid na Felix Y. Manalo. Hindi Katoliko yon, Jonathan. Okay, next question. Amen! Saan mga Bible scholar na papatunay yung paliwanag mo ay totoo? Saan may mga Bible scholar? Mga Bible scholar sa loob ng tunay na iglesia. Kasi yung sinasabi mong Bible scholar na gusto mong magpaliwanag, bakit? Bible scholar ba ang authority para magpaliwanag ng hula? Ikalawang Pedro 2, mga talatang 21 hanggang 22. Sino bang magpapaliwanag ng hula? Bible scholar ba? Basahin nga natin yun, Kuya Robin. Unang Pedro po pala. Tama pala, ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21. 1:20 hanggang 21. Bible scholar ba ang tagapagpaliwanag ng hula? Na para maging totoo ang isang paliwanag ay kailangan Bible Ang scholar na tanong ko, may magpaliwanag? Bible scholar ka ba may pakita? Hindi ko sinasabi yung makinig ka. paliwanag ko. Makinig Meron ka, ka ba may makinig ka. pakita na Bible Ayan, scholar? ayan. Sumusupport sa paliwanag mo? Meron o wala? Sabihin mo nang wala o mayroon. Meron. Anong Bible scholar? Na ang pasupport maalaman sa iyo, mo na ito, paliwanag? Anong Bible na scholar? alinmang hula, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbubuhat sa sariling pagpapaliwanag ng Bible scholar, sapagkat hindi sa kalooban ng Bible scholar o ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao na nagsasalita buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo at hindi Bible scholar. Ayun. Ang tanong, Sa mga sinong pag- Bible scholar? pag-uusapan- Sinong Bible scholar Wait yan? lang, wait Pangalanan mo. Sinong Bible scholar? Pangalanan mo. Wait lang. Relax ka lang muna, Jonathan. Ha? May papaliwanag pa kami sa'yo. Taglit lang. Sinong Bible scholar ng paliwanag lang? O, pangalanan mo kung sinong Bible scholar na yan, yung sinasabi mo, na hindi na kailangang Bible scholar.
Makinig ka muna ha, saglit lang ha. Hold on, hold on. Meron akong kinukuha saglit. Babasahin ko sa'yo. Napansin mo yung sinabi dyan ni Apostol Pedro? Ang pagpapaliwanag daw ng mga hula, hindi dahil sa Bible scholar, hindi. Kundi ang mga tao anyang inuudyukan ng Espiritu Santo. At ang totoo, yung sinasabi mong Bible scholar, kaaway nga ni Kristo yan eh. Gusto mo, basahin ko? Basahin natin. Palakayan ako, Kuya Robin. Kasi ang pinagmamalaki nitong mga sanlibutang ito, kailangan Bible scholar, nagsipag-aral at mga doctorate para magkaroon ng karapatan sa pagpapaliwanag ng Biblia. Mga theology ba? Mga theologian. Di palakihan po ako, kaya palakihan po ako. Di mo, mapapahiya ka ngayon sa akin. Sige na, bilisan mo, Kailangan, palubat pag na ako, nabasa ko to, bilisan mo, palubat na ako. Kailangan basahan mo ako ng talata na sabi ni Kristo, dumulog kayo sa Bible scholar pag magpapaliwanag ng Biblia. O ito sabi ni Kristo sa Mateo 23:1. The theology professors, church lawyers, and pastors sit in the instruction seat like Moses and know the history. Nako, Bornok, paborito niya history. So listen carefully to all they teach, but think for yourselves and don't follow their example. Wala akong Jonathan. tutol dyan, wala akong For tutol dyan. they don't understand, makinig ka muna. Wala akong For tutol they dyan. don't understand the true meaning of what they teach. Kita mo, hindi naman pa nila naiintindihan pala yung totoong meaning ng tinuturo nila. As evidence by their failure to live in harmony with it. They create man-made rules. Nakita mo? Ano yung isa sa man-made rules na ginawa nila? Kailangan kami mag-explain kasi Bible scholar kami. Palpak kayo, sabi ni Kristo. Bakit? Ayan po, the discouraged, exhaust, and weight people down with religious rituals, fear and guilt. They control people this way. O, diba? Katulad mo, kontrolado ka na ng Bible scholar. Kasi ang paninindigan mo, kailangan ang magpaliwanag by Bible scholar. O kita mo, pinahiyakan ni Kristo, all their action are designed for effect, to be seen, and they yearn to create a sense of admiration, and respect for themselves. Ayun, yung gusto nila. Magkaroon ng respeto sa sarili para irespeto sila. They make prayer beads. They make prayer beads. Teka Teka lang, akong Jonathan. tutol dyan. Kahit sa Nananalangin ba kayo na may Ang beads? sagot dyan, hope o Nananalangin ba kayo na may Wala beads? akong problema dyan, wala akong problema dyan. Wait lang. They make prayer beads. Nananalangin ba kayo na may hawak na beads o rosaryo? And carry them for display. Diba? Gawain nyo yan. And wear special clothing. Nako, yung mga pari mo. Meant to mark them as distinct. Kakaiba daw yung sulat nila. They love to be recognized and honor. Di ba yan ang gusto-gusto ng mga pari mo? Pinagpupuyagan sila. Ito ba? They also love any attention. They can get when people stop them in the shop or restaurant and call them professor. Wala man sinasabi na hindi na kailangang Bible scholar. Professor. Walang sinasabi dyan sa binabasa mo na hindi na kailangang Bible scholar. Pambihira ka naman. Sa mga tweet, Jonathan, may nabasa ka ba dyan na hindi na kailangang Bible scholar dyan? May nabasa? Wala. Makinig ka muna. Pambihira ka naman ang binabasa mo naman. May nabasa ka ba na hindi na kailangang Bible scholar dyan? Meron. Saan? Saan? Nabasa mo? Saan? Ngayon, meron. Yung theology professor. Pambihira, ginawa mo akong grade 1 eh. Palakihan mo ako, Kuya Robin. Palakihan mo ako, Pambihira mo ka. ako, ayan. Binabasa mo, wala mo sinasabi nun na kailangang Bible scholar. Pambihira Huwag ka naman muna ito. umiyak. Ginawa mo naman akong grade 1. O, next question na. Makinig ka, Pambihira ka. wait lang. Makinig ka muna. Next question na. Next question. Pambihira naman si Jonathan. Next Nakakahiya question. ka sa mga kapwa Katoliko mo. O, next question na. Tapos muna Sabi ni sinagot yun. Kristo, Wala na the ano doon. theology professors, hindi ba scholar yung mga yan?
Oh, saan dyan nabasa Don't na bawal na follow scholar? them. Saan? Saan Ayun, dyan ayun. nababasa mo na Don't- hindi na kailangan Bible don't- scholar? Saan? Don't follow. Saan? Ayun na. Saan dyan? Bawal na Ito. Bible scholar. Saan sa mabasa dyan? Saan? Don't Saan? follow their Ha? example. Ano? Saan Ano dyan ibig ang bawal sabihin dyan? ng don't follow their Saan example? daw? Saan? Bawal dyan ang bawal scholar? Saan? Pag sinabing don't, pwede o bawal? O pwede o Pambihira bawal? ka Pag sinabing naman, don't. Hindi, Umpisaan sagot ka, mo sa sagot. umpisa. Sinusurkat Pag mo kasi sinabing magbasa. Pag sinabing don't, pwede o bawal? Pambihira naman itong Jonathan, putol-putol kasi kaya ng Pag problema. sinabing don't, Oh, pag sinabing don't follow, pwede o bawal? oh. Sagot. Anong sabihin dyan? Ano sagot mo pag Bawal. sinabing don't? Ha? Pag sinabing don't follow their example, ano ibig sabihin ng don't? Pwede o bawal? Anong sabihin dyan? Bawal Ituloy po, mo. bawal. Ituloy mo Ito dun pa sa nga, ano. ito pa nga sabi ni Kristo sa mga yan eh. Ayan o. Ayan o. Yung konteksto. Uy, Misery is yours. yung You who konteksto. teach a Ang bayan legal mo dyan, religion, konteksto. Anong You pesa? penalty O, anong aklat yan? Anong aklat yan? theologians, Basahin you natin dito. counterfeits Hindi. your false teachings Anong aklat obstruct yan? Anong people aklat? from Anong aklat? being Dito. Basahin healed natin. and entering God's kingdom of love. Hindi, anong Tingnan mo aklat na. yan? Anong aklat? Anong aklat yan? Mateo yan, my friend, oh. Mateo. Oh, anong Mateo? 22:17. Oh, Oh. sige, Mateo. Pahiya ka na. Ano, Mateo, ano yan, sabi ko Mateo? sa'yo eh. Kaya 27. yung sinasabi mo kanina, wait lang, bago ka mag-next question, sa Ano mga yung yung Mateo sinasabi mo 27 kanina, verse 17? sinong Bible scholar ka mo, palpak ka ron sa unawa mo na yun, bro. Bakit? Hindi, Sa Biblia. ano yun? Wait lang, bro. Mateo 27 verse Kaya yung 17. sinasabi mo na kailangan next scholar ang magpaliwanag, palpak ka ron, bro. Kasi ang tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos, hindi dahil Bible scholar. Ano Kundi yung ano mo? mga Ano yun, Mateo? tao na inuudyo ka ng Hindi, Espiritu ulitin. Santo. Yun yung mga sugo. Ano yung Mateo? Mateo 27:17. Bahala ka na, binasa ko na sa'yo. Next question ka na. Oh, sige, next question. Next question to, pampihira naman. Ang layo ng sagot ko, pampihira pa. Wag kang niluluto mo yun. O, sige, ito, next question ko. wag kang masaktan, mag-next Hindi ako question. nasasaktan. Nasaktan ako sa pinipilipit mo lang yung mga Bible Hindi ko verse. wag kang namakratan, bro. Oh, next Pag question, ito tatanong na sagot. ka, Ayun ang tanong ko. Tanggapin mo yung sagot. Oh, sige, dito na, Next ito question, na. next question. Kung sa Biblia nakasulat na tayo ay tatakan ng tanda ng Diyos sa ating noo. Tapos ko na pala natanong, ito na lang. May kodigo. Hindi mo brain tanong mo na yun eh. Ito na lang. Kaya ka doon, di ba? Hindi, tapos ko na yun. Siyempre sinusulat ko. Lights, Siyempre. camera, action, take 2. Oh, take two. Siyempre sinusulat ko para mas maganda yung ano natin. Ito, ikalawang tanong. Kung hindi Sige. kailangan ng Bible scholar, take note nyo ha, kung hindi na kailangan ng Bible scholar, bakit pa sinasabi ni San Pablo sa 2 Timoteo 2 verse 15? Ulit. Take 2, take 3. Timoteo. Lights, sige. camera, action, take 3. Kung hindi kailangan ng Bible scholar, bakit pa sinabi ni San Pablo sa 2 Timothy 2:15? Basahin natin yung 2 Timothy. Verse 15. daw, kaya Robin. Ah. Basahin niya natin kung may Bible scholar dyan. Sige. May nababasa ka bang Bible scholar dyan, Jonathan? Sikapan mong humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ano May yan? Bible scholar ba Hindi ba nakasulat? nangahulugan na ito na dapat pinag-aralan ng mabuti may ang kasulatan? Bible scholar Yes bang or no? nakasulat? May Bible. Sagutin mo muna yung tanong, may Bible scholar bang nakasulat dyan? Meron, wala? Ano? Pasagutin ko, Bible scholar, sino sisabi na Bible scholar ito? Hindi nga. Ang magbigay tanong ko ako. lang sa yung simple muna, Magbigay may ako. nakasulat ba dyan na Bible scholar? Meron, wala?
Ito nga, hindi ba nangahulugan ito ay dapat pinag-aralan ng mabuti ang kasulatan? Bro, sumagot ka muna, bro. Sumagot ka muna. Meron ba nakasulat dyan na Bible Second scholar? Timothy. Meron, wala. Meron nga eh. Yan nga ang Paki-repost tayo, repost. Yan Mga nga ang kapatid, tanong ko repost sa'yo tayo. eh. Tap, repost. Yan nga ang tanong ko Jonathan, sa'yo. sumagot ka lang muna. Yan nga eh. Meron Yan ba sabi ko, nakasulat? Yes. May nakasulat ba dyan, Yes! letter for letter, Bible scholar? Repost tayo mga meron, kapatid, meron. repost. Yes daw. Sige, ito next kong tanong sa'yo ito. Sabi mo may nababasa ka diyang Bible scholar. Ang tanong ko sa'yo ito, ano yung huling salitang mababasa bago mo mabasa yung terminong Bible scholar? Meron Ano? nga, Bible scholar nga. Anong Oo pampihira? nga, sabi mo nga meron. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, sabi mo nababasa mo dyan sa 2 Timoteo 2.15 yung salitang Bible scholar. Ano, Kaya ang magbigay ako tanong ng ko Bible sa'yo, scholar? Hindi kita hinihingan ng Bible scholar. Ang sabi mo kasi, yan sa talata na yan, may nababasa kang Bible scholar yan. Kaya ang tanong ko sa iyo, ito, ano yung huling salita na mababasa bago mabasa yung salitang Bible scholar Ayon sa talata pag-aaral na ng yan? pagsisikap ng salitang Grigo na ginagamit ito ay, alam mo ba yung apodaso? Alam mo yan, hindi? Hindi yun ang tanong sa iyo, bro. Espadaso. Alam mo yan, hindi? Ulitin ko yung tanong sa iyo, ha. buong puso, magpakasipag. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya ayon Bro, sa mga Jonathan, Bible bro, scholar, Jonathan. hindi sapat basta Bro, pagbasa lang. Jonathan, make up Kailangan make up your mind masusing lang muna, bro. pag-aaralan at tamang paghahati ng salita ng Diyos. Oh, Pwede ba ikalawa, ako makasingit, brother? dapat Hindi yan, nangayan ang hindi yan salita ang- ng katotohanan. O Hindi dito yan sa ang- Grigo, hindi yan ang tanong. ito ay tinatawag sa Grigo na Hindi yan ang tanong, Jonathan. Desalentisia, tamang paghahati o tamang paghahawak salita ng Diyos. Wait lang, Jonathan. Oh, sabi ng scholar, Hindi ibig mo- sabihin hindi nito mo ay naiintindihan yung- pagbibigay ng tamang interpretasyon sa pagbibigay ng kahulugan. Oh, trabaho ng guro at lingkod. Ito may halimbawa pa. Mamaya ka na. May amplifier pa yan. Alam mo, Sek. Mamaya ka na, Sek. Mamaya ka. Relax ka lang muna dyan. Ulitin ko yung tanong sa'yo, Jonathan, ha. Relax ka lang. Simple lang naman yung tanong ko sa'yo. Sabi mo kasi dyan sa 2 Timoteo 2.15, nababasa mo yung salitang Bible scholar, di ba? At tanong ko sa'yo, bago mo mabasa yung salitang Bible scholar dyan sa talata na yan, ano yung katabing salita? Ano yung huling salitang mababasa dyan bago yung terminong Bible scholar? Yun lang yung tanong. Ano yung sagot mo? Pakiulit yung tanong, parang mahina yata yung signal. Parang mahina yung signal ko. Pakiulit, kasi 14% na lang ako. Ulitin ko, ha? Hindi, 14% kaya nga Ulitin ko binabilisan yung ko kasi 14% na lang ako. Oo. Ulitin ko 14% Ulitin na ko lang. yung tanong sa'yo, ha? 14% na lang ako. Ulitin ko yung tanong sa'yo. Ready Ulitin na ko ba yung tanong si sa'yo, Siriac ha? sa Mateo 23, Ba- 3? Tahimik ka muna, ano? Hindi ka naman kinakausap, ano? Tahimik muna kayo. Itong sagot Sumusugod ko, kasi hindi ba napapahiya yung... nangahulugan ito ay dapat Naiintindihan pinag-aralan ko sila kasi mabuti ng kasulatan? napapahiya yung kapwa nila Katoliko kaya Bakit to the napahiya? rescue si Kayo nga Nomi na yung Akla kanina saka si pa Sek Destroyer. Oh, sige. Anong Makinig ka muna sagot ulit, mo? Anong Jonathan, tanong mo? ito yung tanong ko. Anong tanong mo? Makinig ka mabuti. Ah, Sabi mo, nababasa mo dyan sa 2 Timothy 2.15 yung salitang Bible scholar. Di ba? Kaya tatanungin, para ka rin si Nomi na Sakra, sabi niya dun sa unang 1, nababasa daw yung terminong Trinity doon. O kaya nung tinanong ko, ano yung katabing salita bago yung terminong Trinity? Ang sagot niya, ang katabing salita, wala siyang katabing salita. O di na bokya, di ba, pahiya. May sinabi Gusto ba? palpal. Ngayon, ito ngayon. Tahimik ka muna, Nomi na Akla, diyan ka lang. Hindi ka makakabawi. Ngayon, Ito yung tanong ko sa'yo, sige, ako Jonathan. na magtatanong sa'yo Oo. kung talagang tama yung Tahimik ka sinabi muna mo kanina. dyan. Hindi naman ikaw ang kausap, huwag ka munang umiyak. Takot Parinig naman ko pala yun Pahiya ka nga Seriak, doon. takot magpatanong eh. Tahimik ka muna, Kami na sakra, no? kinakatakutan ninyo lahat dito Oo. na sa sakra. Walang nakakatakot sa'yo kasi Nomi na mamili. sa Mateo. tahimik ka kayo, tahimik. At saka Nomi na mamili kayo. Paniwalaan. Dito kayo sa taas maghihintay o sa baba? O hindi? Diyan na, Tama- sa baba na lang muna natin Paniwalaan paghintayin yung niya mga sinabi yan. ng scholar. Mamili kayo. Dito kayo sa taas maghihintay o sa baba? Mamili kayo. Sa baba na lang sila muna, bro, para hindi magulo. Ikaw, Sek. Anong gusto mo? Dito ka sa taas maghintay o sa baba? Alam mo,
O, Ayan, diyan ka sa pahiya baba kayo, no? maghintay. Pumila kayo. Ano ba kayo? Pumila kayo? Ano ba kayo? Mga special child ba kayo para may priority lane? Oo, special child sila. Ayun, shoutout sa 304 million viewers. Kasi napansin nila, si Jonathan Selmar na CFD, hindi makapuntos, laging mission paid. Kaya to the rescue yung dalawa. Kanina pa ako nang Yan muna kayo kapuntos, sa baba. pabihira ka Mamaya naman. namin kayo isasako. Ano bang sasako? Ito na, Kanina ka Jonathan, ito na bang yung tanong ko puro sa'yo. palase yung sagot mo? Jonathan, Pambihira ka. Jonathan, ito na yung tanong Naka-record sa'yo. ito, ito na yung naka-record tanong. ito sa akin. Oo, Pambihira ka. naka-record. Kaya nga kanina pa Oy, nare-record yung naka-record kahihingan ito. mo eh. Oh, naka-record ito. Sino yung Ito na yung palase sa tanong atin? sa'yo, Jonathan. Oh, sige. Sasagutin ko na ano ba yung Wala na. tanong mo? Ano yung pinakalas ng Bible scholar sa 2 Timothy 2 verse 15? Yun ba yung tanong mo? Tignan mo, mali ka. Mali ka talaga. Ito, Oh. ulitin ko, sige, para bigyan kita ng pagkakataon. Mm. Yan ba sa ikalawang Timoteo 2:15 na talata? Mm. Nababasa mo ba letra por letra yung Bible scholar diyan na salita? Yes or no? Dito nga, nababasa natin dito, wala kang mababasa nga dito, litra por litra. Dito nga, mababasa mo dito na wala kang mababasa dito. Ano ba? Wala Yun, ka mang hindi pala mababasa dito mabasa. na sinasabi mo na Bible scholar. Huwag mo ako Ayun, idaan sa... eh, Huwag mo eh, idaan sa wala palisi mo na pala. tanong. Patay ka Dito na nga yan. eh. Pinapaliwanag wala ko na nga pala eh. sa'yo dito. Ano bakit Wala, sinasabi ko so ng wala Bible pala. scholar? Sinasagot na kita kanina. Ano bang ang sabi dito? So, Oh. Anong ulit, sabi dito? Anong sabi sabi dito? mo kanina, Oh. wait lang Jonathan, wait lang Jonathan. Oh, anong sabi dito Sabi kanina? mo kanina, sabi mo kanina Ah. may nababasa kang Bible scholar diyan. Ngayon naman, sabi mo wala palang mababasa. Ang tanong ko sa iyo ito. Walang mababasa litra por litra. Pero yung paghihiwatig Eh, sabi ng mo sasabi kanina, ng Bible meron. scholar, meron tayong mababasa. Pambihira ka. Dito pagsikapan mong maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Isang magagawang walang Hindi. dapat ikahiya na dapat na nagahayag ng salita ng katotohanan. Ayon sa 2 Timothy 2 verse 15 sa Tagalog MBB. Mabuting Biblia balita. Pambihira ka naman. Wala kang mababasa. Litra por litra. naman to si Jonathan. Ayun. Kuya. Umamin ka rin na wala palang Kasi nga mababasa diyan pinabasa na mo yung Bible litra por scholar. litra ng Bible scholar. Pambihira ka Okay, naman. wala. Wala talagang mababasa niyan. Jonathan, Yan, wala. Okay na po Sa 2 pala. Timothy, Maliwanag Okay kayo, na, Sir wala Rick. naman na mababasa. Next Wala. question na, next question. Next Sige, question sige, na, wala sige. daw Sige mababasa. na. Kaya nga ito, sabi sige, next dito, question hindi ka ba na, wala nangahulugan ito ay dapat wala ka pala mababasang pinag-aralan ng Bible mabuti scholar ng dyan eh. kasulatan. O, ikalawa, kung hindi Sige, kailangan sige, ng ano na Bible yung- scholar, bakit Ano mga na yung guro, ano na teacher, yung tanong mo? na Ano na yung tanong inilagay? mo? O sige, ikalawang tanong ko. Pang ilan na to? Ikalawa, pang 5 tanong, di ba? Ikalawa. Gulo mo naman, ano ba talaga? Ikalima o pang Hindi, pagbibilang pang lang, hindi 5 mo pa tanong ba? alam. Kalawang Pabira tanong ka. ito. Ikalawa kong tanong ito. O sige, ito yung ikalawa ko. natataranta ka na, Jonathan. O sige, ito yung ikalawa. Kung hindi kailangan ng Bible scholar, bakit may mga guro, teacher, na inilagay si Kristo sa kanyang iglesia ayon sa Epeso 4:11-12? Sagot. Hindi talaga kailangan ng Bible scholar ng sanlibutan o yung mga scholar na kinikilala mo na nasa labas ng iglesia. Pero sa loob ng tunay na iglesia, may mga nagsipag-aral dyan at may mga guro at may mga scholar din dyan na mga tunay na mangangaral. Kailangan yun. Pero kung inuunawa mo yung scholar na nasa labas ng iglesia, na yun yung batayan mo, palpak at mali ka ron. Ibig sabihin, Ayun. hindi na tungkulin ng guro na magpaliwanag ng kasulatan. Yan ba yung sabihin mo? Hindi na kailangan, hindi na tungkulin ng guro na magpaliwanag ng kasulatan. Yan ba ibig sabihin mo? Hindi na kailangan ng mga Bible scholar? Mali Yan ba ang yung sabihin mo? unawa mo. Ang ibig Ibig kong sabihin, hindi na sabihin, kailangan ng guro kung yun ayos sa makinig ka na, unawa mo. makinig ka. Oh, paliwanag Yung mga mo. guro, Oh, yung mga scholar, sa loob ng tunay na iglesia, kailangan yun. Kaya nga may mga scholar din kami. Aling scholar ang hindi kailangan?
yung scholar na nasa labas ng iglesia. Bakit? Ayun. Ano ba sinasabi ni Apostol Pablo sa Balasik. mga nagsipag-aral pero nasa labas ng iglesia? Balasik. Ikalawang Timoteo 3:7, pakibasa po. Ano sabi ni Apostol Pablo? Pasuyo, Kuya Robin. Ikalawang Timoteo Ang layo. 3:7. Tahimik ka muna, bro. Tahimik ka muna, bro. Ang layo nga. Tatanong ka Na ng maayos. laging nagsisipag-aral at kailan paman Ayan o. ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ayun. Sino yung mga yan? Yung mga nasa labas ng iglesia. Oh, next question, pangatlong Pero pag tanong. nasa loob ka ng Pangatlong tunay na iglesia, Pangatlong Ikaw na, tanong. nasa loob ka ng tunay na iglesia, palibasa, pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sabi ni Apostol Pedro, makapagpapaliwanag ng mga salita ng hula. Oh, Yan ang mga pangatlong tanong. tunay na Para pala ministro. ang layo ng sagot mo. Ang layo, layo. Anong pangatlo? Pangwalo na yan eh. Anong pangwalo? Pangatlo pa lang. Oh, pangatlong Gusto mo, tanong. i-rewind ko sa'yo lahat ng mga tanong mo? Sige, Hindi, tuloy, pangatlong pangwalong tanong. Hindi, hanggang 5 lang Sige, ako. sige. Hanggang 5 para iba makatanong naman. Sige, Hanggang 5 lang ako. Hindi, wanto sawa. Hindi, Wantusawa hanggang na, 5 lang sige. ako para iba makatanong naman. Wanto sawa. Pangatlong Wantusawa tanong. nga gusto namin eh. Pangatlong sige. tanong. Kung hindi na kailangan ng Bible scholar, bakit pati mismo ang INC ay gumagawa ng sariling pasuko para magpaliwanag ng Biblia? Hindi ba para rin silang nagsalita bilang mga scholar o tagapagpaliwanag? Yes or no? No, mali na naman yung unawa mo. Ibig Kasi sabihin, yung hindi na scholar na kailangan ng sinasabi pasuko. ko, Hindi na kailangan pasuko. wait Yes or lang. no? Sinagot ka. Teka, sumasagot pa, Jonathan. Sumasagot pa. Ang sinasabi ko sa iyo na Bible scholar na hindi kailangan sa pagpapaliwanag ng hula, yung mga Bible scholar na Layo. nasa labas ng iglesia. Layo Tumbok na talaga. tumbok. Ah, Ang layo eh. kasi ang mga hula na nasa loob ng yung mga Layo eh. hula na salita ng Diyos. Ang layo. Bro, ano ka ba? Pagtatanong ka pagka magtanong ka, hindi kita sinasapawan. Sige, sige, sige. Ngayon, pag sasagot ako naman, wag ka namang sasapaw para marinig mo yung sagot. Kasi, pangit naman yon, di ba? Nagtanong ka, tapos pag sinasagot ka, sinasabayan mo, medyo tayo doon, para tayong walang pinag-aralan ba? Nakuha mo ba? Yes, sige. Sige, tanong. Ano, sagot. Sagot. Anong sagot? Yung sagot ko ito, Oh. hindi kailangan ang mga Bible scholar na nasa labas ng iglesia kung ang pag-uusapan, pagpapaliwanag ng mga hulang nasa Biblia. Kasi ang makapagpapaliwanag na yung mga sugo ng Diyos, ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21. Naintindihan mo, Ayun. Jonathan? Next question. Pang-apat na tanong. Next question. Sige. Kung sinasabi ninyo na mali ang sariling pagbasa ng Biblia, ibig sabihin ba lahat ng Kristiyano ay dapat lang sumunod sa isang tao? Paano yung mga unang Kristiyano bago pa dumating si Felix Manalo? O yung mga unang Kristiyano nung unang siglo, na mga tunay na Kristiyano yun, bakit? Buhay pa ang mga apostol na mga sugo na nangangaral sa kanila. Ngayon, bro, yun yung sabi ko sa iyo kanina, pagka sumagot, huwag kang sasabay kasi magmumukha kang bastos. Ngayon, yung mga tao naman na nabuhay pagkatapos ng panahon ng mga apostol, sapagkat pumasok na yung pagtalikod, wala nang tunay na mangangaral noon. Kaya nga tinuruan na ng mga mali-maling aral, kaya lumitaw, sumulpot ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero, nasa hula ng Biblia, muling magkakaroon ng isang kawan. Sabi ni Kristo, meron pa akong ibang mga tupa na hindi sa kawang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at makikinig sila sa aking tinig. At sila'y magiging isang kawan o Iglesia ni Kristo. Ay yung kawan na yon may isang pastor o sugo na yan ang kapatid na Felix Manalo. Amen. Layo ang sagot. Ang layo. O, panghuli. Malapit. Unlimited na tanong. Sige. Sunod na Ano sunod yan? na. Question na. Walang problema. Kanang talong. Panglimang tanong. Ay, maganda to. Mali-mali naman yung mga sagot to. Pambihira kayo.
Tanong kay Jonathan. Tanong. Panglima. Side comment. Kung ang Huwag mga side comment, unang Jonathan. Kristiyano, unang siglo, unang siglo, ay nag-aaral ng Siglo, hindi kasulatan. siklo. Take two, siglo. Oh, take two, Jonathan. Pasok. Unang siglo nga, pampihira ka naman paulit-ulit eh. Unang siglo Mali-mali ka kasi. ay nag-aaral ng kasulatan at nagtuturo ng salita ayon sa Gawa 17 verse 11. Masigasig bilang sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan. Tanong, mali pa sila dahil para bang maging scholar din sila? Yes or no? No, hindi sila mali. Ang may mali, si Jonathan kasi mali unawa. Wala namang kaming aral na masamang pag-aralan ng Biblia. Yan nga ang itinuturo sa amin eh. Talagang kami, nag-aaral kami ng mga salita ng Diyos, itinuturo sa amin. Alin ang palpak at mali? Yung unawa mo na kailangan para maipaliwanag ang hula, tatawag ka ng scholar na hindi naman sugo ng Diyos. Kasi ang nasa Biblia, ang magpapaliwanag ng nakalihim na salita ng Diyos ay ang mga sinugo ng Diyos. 1:34. Ayan. Kaya kahit patawagin mo lahat ng mga scholar mo, pero hindi naman sugo ng Diyos, namamalagi, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:10, sa kanilang sa labas, mamamalaging talinhaga, pero sa mga nasa loob, ipinagkaloob ang makaunawa. Yun. Next question. Amen. Ibig sabihin, next question, ibig sabihin, Kaya nga sabi ano ba nila talagang lagi, totoo? misteryo. Ano ba talagang totoo? Ano ba talagang totoo? Kailangan ng Bible scholar o hindi? Jonathan, tingnan lang. Pag-ilang tanong muna yan, pag-ilang na. Akala ko ba unlimited? Kaya nga, pag-ilan, bilangin mo lang. Ay, pang-anim. Yan, very good. Sige. Kung sabi mo Ayun, kanina, tanong mo, nagbabasa kailangan ba ng ako. Nagbabasa ako kanina Kailangan sa ba ng panglima. Bible scholar? Ulitin ko kanina. Sige, yung sige. panglima ko kasi kaninang tanong, ayon dito sa di ba? Ulitin ko yung panglima kong tanong para mas maintindihan natin. Kasi ang paliwanag mo, ang layo eh. Ha? Ang layo ng Magtanong ka na, bro. ito Magtanong yung ka na, bro. tanong Huwag ko. ka na mag-side comment. Oo Magtanong ka nga. lang. Kung ang mga unang Kristiyano, unang siglo ay nag-aaral ng kasulatan at nagtuturo ng salita, Gawa 17 verse 11, masigasig silang nagsiyasat araw-araw ang mga kasulatan. Mali ba sila Tama yan. dahil para bang naging scholar din sila? Yes or no? No, hindi nga sila mali. Ang mali nga yung unawa mo. Ang mali ang unawa mo. Kasi yung mga Kristiyano nung unang siglo, sila ay mga tunay na Kristiyano at pinamamahalaan sila ng mga apostol na mga sugo ng Diyos, kaya nakapagpapaliwanag. Ang palpak at mali yung unawa mo na para may paliwanag ang salita ng Diyos, kailangan ng Bible scholar na wala naman sa tunay na iglesia dahil hindi naman sugo. Yun ang pagkakamali mo. Kaya hindi mali yung mga unang Kristiyano na nagsiyasat ng banal na kasulatan. Bakit? Kasi tinuturuan sila, pinapatnubayan sila ng mga tunay na mga ngaral, yun ang mga apostol at mga kasama nila na kabilang sa tunay na iglesia, na yun ang iglesia ni Kristo, hindi iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ano bang tinuturo ko? Kailangan ko ng Bible scholar or hindi? Ulitin mo yung Kasi tanong. ayon dito sa binasa ko sa huli, kung ang mga Kristiyano unang siklo ay nag-aaral ng kasulatan, nagtuturo ng salita, Gawa 17 verse 11, masigasig silang siyasat araw-araw ang mga kasulatan. Mali ba sila dahil para bang naging scholar rin sila? Ang tinuturo ko, nagtuturo ako, nagpapahayag ng about sa mga scholar, itong pinapahayag ko sa pangilimang tanong ko, simba kami sa pagpahayag o mali? O hindi kayo same sa pagpapahayag kasi yung mga Kristiyano ng unang siglo, naturuan niya ng mga aral na dalisay sapagkat ang nagturo sa kanila, mga sugo ng Diyos. Ikaw hindi ka naman sugo ng Diyos, wala kang sugo ng Diyos na nagturo sa'yo. Ang nagturo sa'yo pare, kaya yung pare, hindi naman sugo ng Diyos yun. Kaya ang naituro sa'yo, huwag kang masasaktan,
Unang Timoteo 4:1-3, aral ng demonyo. Yun ang naituro sa'yo. Sabi mo, unlimited, next di ba? question. Sige, lalayas na tayo dyan. Lalayas na tayo dyan. So, dito sa Teka lang, Kuya Siriac. Jonathan, saglit lang. Jonathan, bilang host. Shoutout po sa nasa YouTube po natin at welcome po kayo umakyat po rito sa TikTok para magtanong. Salamat. Jonathan, tuloy lang. Sige, maganda nga nakarami tayo ng mga viewers. So, dito tayo sa Sugo. Okay? Dito kasi paborito yung tala dito. Unang tanong, sa eksaktong talata sa Biblia mababasa ang pangalan ni Felix Manalo bilang sugo? Una, wala kaming stand na letra por letra yung pangalan niya.